Hi guys, si Kadyo po ulit. Ngayong araw sa video na ito, may ikukwento po ako sa inyo. Naatasan akong pasukin ang isang opisina ng isang CEO sa Makati. May kailangan akong kopyahin files na naglalaman ng flood control payouts. Dito makikita kung sino ang tunay na mastermind ng flood control corruption na ito. Pagkatapos ko makopya ang files, dali-dali akong umakyat sa roof deck ng building para matanaw ang exit point ko sa baba. Etong USB stick na ito ay kailangan kong madala sa ahensya para maisiwalat sa buong mundo ang katotohanan. Pero napansin ko na may dalawang motor na nag-aabang sa baba. Totoo nga ang hinala ko, natiktikan ako sa misyong kong ito. Dali-dali kong sinuot ang spider helmet ko at kinontak ang ahensya sa FAD Sport helmet intercom ko. Pagkatapos, syempre, dali-dali akong tumakbo papunta ng parking. Isang motor lang ang naisip ko na gagamitin sa misyong ito. Kailangan ko ng bilis at liksi, kaya ang Honda Navi 110 ang kasama ko ngayon. Mukha lang siyang laruan, pero sa city adventure na itong kakailanganin ko. Sa seat height na 762mm, lapat ang dalawang paa ko dito, kaya mas madali siyang i-handle. Easy start dahil sa electric starter. Sakto at nagmamadali ako. Pero kung kickstarter naman, meron din naman ito. Ito ay 109cc 4-stroke air-cooled engine. Sa papel, mukhang mahina at hindi man sumisipa ang 7.8 horsepower na may 8.91 Nm of torque. Sa mga kalye ng Metro Manila, pang Fast and the Furious na ito. Umarot ako pababa ng parking at piniga ang responsive na throttle nito. Walang clutch, walang gear shifts, pero seamless power lang mula sa automatic transmission nito. Bumulusok ako pababa ng rampa at sumalubong mismo sa traffic ng Makati. Bumulaga ang dalawang rider na nag-aabang sa akin. Hinabol nila ako sa traffic. Ang timbang ng Navi ay nasa 104 kilograms curb weight lang, kaya magaang. At ang small size nito, kayang-kaya sumingit sa mga gap na hindi kayang pasukin ng ibang motor. Kaliwa, kanan, todo rin ako sa 90 by 90 by 12 inches front at 90 by 100 by 10 inches rear tubeless tires, kaya swabe ito sa biglaang liko. Patuloy akong hinahabol ng dalawang motor. May mga pedestrian pang tumawid. Sa tuloy ng takbo ko, bigla ako napapreno. Kahit parehong drum brakes lang ang front and rear, napahinto naman ako agad. Syempre kasama paa. Nakabuntot pa rin sa akin ang dalawa. At muntik pa akong maabot. Nagpa-burnout ako ng gulong sa likod para umusok at makawala. Muntik na yun. Too close talaga for comfort. Idinaan ko sa sira-sirang kalsada at basag na simento. Buti ang telescopic front forks at mono-cushioned swing arm ay kayang-kaya i-absorb ang mga tagtag. Doon ako nakakuha ng tiyempo makawala sa kanila. Pinasok ko ang isang makitid na eskinita na paikot na kalye na may hagdan pababa. No choice, kaya hinarurot ko ang Navi pababa ng hagdan. At dahil 148mm ang ground clearance, hindi tinamaan ng ilalim ng motor. Nakita ko sa harapan ko ang mga humahabol sa akin. Hinahanap pa rin nila ako. Hindi nila alam, nasa likuran ako. Kaya bigla ko sila kinat sa gitna at doon sila tumumba pareho. At binalikan ko pa sila para asarin habang nakatumba. Sa konsumo nito na 48.4 kilometers per liter, halos hindi man lang nabawasan ng 3.5 liter fuel tank. Lalo na sa ilang minuto lang naman na maaksyong habulan ang nangyari dahil kayang-kaya kahit matindi ang traffic. Nakarating na ako sa meeting place ng mga kasamahan ko sa ahensya sa may power plant mall sa Rockwell. Doon naghahantay sila sa itim na van. Kinuha ko sa compartment sa ilalim ng Honda Navi ang USB stick. Inabot ko ito sa mga kasamahan ko. Binuksan namin agad sa laptop ang files at ipinadala sa iba't ibang news agencies. Kinabukasan, laman na ng headlines ang korap na mastermind ng flood control projects at ang mga kasamahan niya. Sinasabi ng iba na kailangan mo ng malaking displacement na motor para makahanap ng adventure. Pero sa Honda Navi 110, kayang-kaya kahit ano pa ang ibato dito sa city ride adventures. At efficiency is king. And that is mission accomplished.
So, ayun po ang kwento ko sa inyo ngayon. Siyempre, entertainment purposes lang po ito. Fictional ang storya. Pero ang performance ng Honda Navi, totoong totoo. So, comment down below kung nagustuhan niyo po ang kwento. Yun lang po. Ako po ulit si Kadyo, and I'll see you in the next one.